Una sa lahat, kumusta lang po yung mga OFW nating kapatid na nasa death row dyan po sa Brunei? Yes, maayos naman yung kalagayan nila at mismong nakita ko no na witness ko na maayos yung facility mismo. So papasalamat tayo sa Brunei Ministry of Home Affairs. At of course yung pag-atas ng ating Pangulo sa DMW na tutukan yung kapakanan ng ating mga prison inmates, hindi lamang naman sa na nasa death row no sa Brunei. Isa lang naman ang nasa death row sa Brunei no at siya naman ay nasa mabuti ring kalagayan at yung kanyang sinusulong din ng ating Pangulo yung kanyang kaligtasan na hindi siya ma-execute at magkakaroon ng so far naman nagpapasalamat tayo sa pamahalaan ng Brunei sa pag-alaga sa kanya. Yung dalawang clemency na nababanggit, hindi sila death row. Sila ay life imprisonment. Pero kasi 70 years old na sila. Yung isa, kababaihan, 70 years old na siya. 31 years na nandun sa piitan. Life imprisonment. Yung isa, dating death row pero na-commute to life imprisonment. Opo. Kaya siya 69 years old, 2005 pa na-convict, approaching 70. So yung dalawang magsa-70-year-old Life imprisonment. Sinusulong natin na clemency Okay. kasi sa edad nila. So hindi sila necessarily death row. Okay, sir, linawin natin. So itong dalawa pala na nabanggit din po namin sa balita, ito po ay mga life imprisonment. Yes, life imprisonment na 70 years old na sila. And both are women? Yung isa ay kababaihan, isa kalalakihan. Okay, and both are turning 70 kaya po we are pushing ng clemency sana. Yung isa 70 na, yung babae, yung lalaki ay approaching 70 in January. Okay. Pero ito pong nakalinya po sa death row, ano ho bang detalye po nito, Sec? Yung nasa death row, convicted noong 2015 at yun nga, ang mismong si Pangulong Marcos ang nagkaroon ng kahilingan, put forward a request to no less than the Sultan sa pamahalaan ng Brunei na iligtas siya mula sa death row. So, yun ang sa ngayon ay nagdadasal tayo na siya ay maligtas sa death row. Yung dalawa ay sinusulong natin ay palayain na sila early release. Ano pong tugon ng Brunei government sa apelang una mapalaya po no itong dalawang nasa life imprisonment na hatol at sakay dito po sa nasa death row, Sec? So far ay inaantabayanan pa natin yung tugon. Magkakaroon pa tayo ng formal request para sila'y magkaroon na ng early release. At doon naman sa death row ay so far ay ligtas yung ating kababayan and we hope na maging ligtas siya mula sa death row. Sec, nasa death row pero may petsa na ho ba kung sakasakali para lang po mas Wala. Okay, wala. Oo. Kaya talagang patuloy po yung ating parang pakikipag-usap sa pamahalaan po ng Brunei. Yes, that's right. Opo. Sir, once we are saying nakapakanan ng ating mga kababayan po dyan, sa lalo yung mga nasa death row at ito nga po mga nahatulan nga po ng life imprisonment, ano pong ibig sabihin natin dito? Ang ibig sabihin natin ay hindi sila ma-execute. It's one of two things. No? Una ay yung ma-commute yung sentensya from death to life o di kaya sila yung ma-pardon. At kumbaga in return, paano po yung ano natin dyan? Siyempre kung gumawa po sila ng mali, paano ba natin kumbaga itatapat po no yung ganong klaseng pagtugon na lang sa kasalanang nagawa kung meron man? Well, yun nga, kung ma-commute naman yung sentensya, life, meaning there will still be a service of the sentence. Yun. Ilalayo lang sila sa kamatayan, sa hatol, sa execution. Oo. Yung sa pardon naman ay nasa sovereign soberenya ng state
Brunei. Ito naman ginagalang natin na ito'y kapasyahan naman ng His Majesty the Sultan. Natalakay po ba yan nang bumisita po si Pangulo doon sa Brunei, sir? Merong pag-uusap pero hindi ko alam yung detalye, hindi ko ma-disclose yung detalye patungkol dito. Pero ang sigurado po, mismong si PBBM ang talagang nagsabi na tutukan din po talaga itong sitwasyon ng ating mga kababayan po sa Brunei na nasa death row. Yes, yes. Okay. Yes, that's right. Sir, magbaling lang po kami sa ibang balita. Kaliwat kanan kasi po yung mga sakuna sa ibang bansa. Isa po yung magnitude 5.9 quake sa Noto Peninsula sa Japan. Kamakailan, sinabi nyo rin po na wala namang Filipino casualties. At alam naman din po natin na sanay ang mga Japanese sa lindol. Pero kumusta po ang mga kababayan natin doon so far based on your monitoring lamang, Sec? So far, ang mga kababayan natin ay ligtas. Yan ang report. Hindi naman wala pang naiulat na we are in touch with the Filipino community leaders at of course ang embahada natin sa Japan, at so far walang ulat na may nasaktan. Pati Taiwan, Sec, niyanig din po sa lindol na yan, ha? Kumusta rin po yung mga kababayan naman natin doon, Sec? Ganon din sa Taiwan, hindi naman ganong kalakasan yung lindol. At ang ulat ay walang nasaktan dito sa huling lindol sa Taiwan. Ayos. Oo, at least yun po yung mahalaga na marinig po natin, no? At saka yan din po ang priority palagi ng DMW, no? Yung kaligtasan ng ating mga kababayan po dyan sa ibang bansa. Sir, ito may mga nagtatanong lang din po dito, yung pinakahuling vessel na inatake naman ng mga Houthi rebels. Kumusta lang po ang kalagayan po ng ng mga Pilipino na nandoon? 13. Yes, ito ay isang bulk carrier at ligtas din ng mga Pilipino nandoon, nagpatuloy sa paglalayag yung barko. Hindi ko lang disclose yung detalye for security reasons, but ito ay atake na nangyari sa may Red Sea at patuloy ang paglalayag ng barko na may kargang 13 tripulanteng Pilipino. Pero tama po ba? Nagpapatuloy pa rin po sa pagdaan doon ng mga Pilipinong tripulante, sir? O di ba po parang naalala ko meron kayong request na babala or talagang wag na muna na sasama? Ano pong update lang doon? Mga 60% ay hindi na dumadaan doon, no? So majority ay hindi na dumadaan doon yung mga barko, pero meron pa rin talagang nagpapasyang dumaan doon, kaya't ang patuloy na binibigay natin na direktiba ay mag-divert. Hindi natin sila mapipilit kasi ito'y kapasyahan ng ship owner at dito sa mga ating tripulante, meron silang right to refuse sailing na tinalaga natin at nagbibigay ng dokumento ng waiver yung mga ship owner na ay hindi sila maglalayag. Pero ang sa atin, ganang atin ay binigyan natin ng forms, kung saan downloadable forms, kung pwede saan mag-fill up ng right to refuse sailing o kaya hotline kung ayaw nila mag-fill up ng form. Pinadali natin, in other words, yung exercise ng right to refuse sailing. So far, mga 25 tripulante na ang nag-right to refuse sailing at ginalang naman ito ng ship owner. In return, meron po bang kapalit po yun, sir? Or assurance pa rin sila na makakalayag pa rin or makakasampa? Yes, nasa direktiba natin, nasa issuance natin yon na hindi sila dapat balikan ng anumang blacklisting o anumang pagmarka sa kanila, no. Meron yung 25 na binabangkit ko na reassign naman sila sa ibang voyage, at meron din doon nakalagay na sa ating direktiba na kung uuwi man yung tripulante, dapat libre yung repatriation at may 2 buwan sahod. Ayun ang maganda kasi nga baka mamaya pag nalaman na tumanggi, sabihin ako, list priority ka na. At least maganda malaman na yung 25 na nagbigay nga po ng kumbaga ng form na refusal nga po napunta na sa ibang mga masasampahan nilang barko. Yeah. Sir, ako isa po ako sa mga nagko-cover nito, kaya gusto ko talaga makahingi rin po ng update mula po kay Secretary, kasi po si Secretary yung isa sa mga talaga tumutok, no, dito sa mga na-displaced na Saudi OFW, sir. Ano bang update lang po doon? Yung payout?
Oo, ito ay patuloy natin niya inaantabayanan yung second release. Yung first release, Yun. 1,500 na bayaran, 1 billion na ang lumabas mula sa Saudi government sa 1,500 na nabayaran. Walang nagreklamo ni isa doon sa 1,500 doon sa halagang natanggap nila. Kaya nagpapasalamat tayo sa Saudi government na akma o ganap yung claims na natanggap nila. However, naghihintay tayo nung susunod na claims at sabi naman ng Saudi Labor Ministry ay lalabas yung susunod dahil may budget na dito. At inaantabayan lang po natin. Wala pa pong specific timeline for the second release, sir? Walang specific timeline na basta't this June tutungo si Yusek Bernard Olalla sa Saudi para kusapin yung counterpart niya doon tungkol dito at ako naman sa susunod na buwan sa July. Opo. Sa Lunes, sir, parang balita po namin ay Migrant Workers Day. Tama ho ba? Anong mga anong mga programa lang po natin na inihanda? Kasi dito po sa programa namin, sir, marami hong mga nakikinig na OFW at talaga pong miss na miss ang Pilipinas. Ano po ba mga asahan lang? Kahapon ay naglunsad tayo nung first day ng Migrant Workers Week kasi ang Migrant Workers Day sa Biyernes. Biyernes. Meron tayong trade fair na binuksan kahapon ng mga OFW entrepreneurs at meron tayong 45 Action Fund beneficiaries na bahaginan ng Action Fund benefit at sila yung mga distressed OFWs na nanumbalik na dito sa bayan natin. At patuloy lang ito, magkakaroon ng MOA signings. Hindi ko muna anunsyo but Sige, sir. merong scheduled MOA signings with government agencies and meron ding magkakaroon tayo ng variety show sa Friday. Para naman bigyan ng kaligayahan yung mga OFW. Tama. Abay, ilang taon silang nanatili sa ibang bansa, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Isa pang parang balita ko, hindi ko alam kung part ba ito na magiging mga MOA ninyo, parang magkakaroon din po ng financial literacy sa mga OFW. Yes, tama. Financial literacy campaign. Seminar tayo. Ano pong dahilan yan, sir? Although parang alam na natin yung pinaka-reason, pero ano lang po yung pinaka-dahilan at paano po magiging siste nitong financial literacy campaign, Sec? Yes, yung financial education campaign natin ay bahagi ng ating programa na bukod sa pagprotekta sa sa karapatan ng OFWs ay poproteksyonan din natin yung kanilang kabuang kita at kasama dito yung pagtulong sa kanila na magkaroon ng kaalaman sa pag-impok, pagplano at pag-invest. At ito yung financial education. So there will be experts from government agencies in the private sector na magbahagi ng kanilang kaalaman para matulungan mag-save, mag-plan at mag-invest ang mga OFWs natin at hindi mawaldas, hindi magamit sa pagkakaroon ng sa ibang gastusin na hindi naman kailangan, hindi sila maluluklok sa investment scams o ano pa mang scams at mas maaksaya yung kanilang kita. Correct. Sayang Sayang yung mga nakinita napunta sa wala. Ang dami hong ganyang kwento, lalo po ng mga OFW na nag-invest sa maling mga investment na scam pala at the end of the day. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras, sir, at sa mga ibinahagi niyo po sa aming programa. Yes, maraming salamat mo at sa inyong mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. God bless. Mabuhay din po kayo, Secretary.